Ang BPO o Business Process Outsourcing ay isang industriya sa Pilipinas na nagbigay ng oportunidad sa mga Pilipino, lalo na noong panahon ng pandemya. Sa industriya ng BPO, iba't ibang klase ng mga programa ang makikita rito. Narito ang tinatawag na back office operations na nakapokus pagdating sa human resource, finance, at information technology. Hindi rin mawawala ang sikat na programa sa industriya na maaaring kapag narinig ang salitang BPO, ito agad ang unang maiisip ng karamihan. Ito ay ang front office operations na nakapokus sa customer support and call centers. Ayon sa JLL, 7.5% ng GDP ng bansa ang ambag ng industriya na nagpapalago ng ekonomiya at nagbibigay ng oportunidad. Ang 47 taong gulang na si Dolly Vallespin ay isa sa mga BPO employee na nakaranas ng kahirapan noong panahon ng pandemya. Ayon sa kanya, naging mahirap ang pangyayari dahil sa nakakatakot na mga posibilidad at nakakapagod na realidad. Gaano ka nahirap ang buhay ng pandemya bilang sa BPO employee? Mahirap kasi nung panahon na yon, nakakatakot lumabas. Maraming mga asymptomatic, kaya hindi kami nakakalabas para bumili ng mga basic needs namin. So sa usapin naman po ng financial, kamusta naman yung natatanggap ko buwan? Maayos naman ang offer ng company during the pandemic, and saka nagbigay sila ng additional on top of the salary na nare-receive namin. 14 na taon nang nagtatrabaho sa BPO industry si Dolly upang matustusan ang pangangailangan at matulungan ang kanyang ina sa mga kinakailangan nito para mabayaran ang mga nautang na pera para mairaos ang isang buong araw. Dinesisyonan na maghanap buhay ni Dolly. Inaasam na mahanap ang buhay na gusto niyang maasam. Yung napili mong pasok ang trabaho? Kasi coming from manufacturing industry, tas naging OFW ako. Pagbalik ko ng Pilipinas, since overage na ako para pumasok sa manufacturing industry, my last resort is BPO. Kasi no age limit, and kahit undergraduate ka, tinatanggap nila. Gaano naman po kahirap na pagpatuloy kahit malayo ka noong panahon ng pandemya sa mga pamilya o sa magulang? Dahil nung panahon ng pandemya, nakakatakot na nagtatrabaho ka, hindi mo alam, anytime pwede kang mahawa sa COVID. So, nakakatakot dahil wala kang kasama, walang mag-aalaga sa'yo kapag nagkasakit ka. Pero, lakas na lang ng loob na isipin mo para maging matatag ka sa kabila ng pandemic. So, malaki naman po ba yung naging tulong ng BPO companies noong panahon ng pandemya para sa inyo? Oo, malaki. Kasi nga, nung panahon ng pandemic, tuloy-tuloy pa rin ang trabaho sa BPO industry. Walang nag-shutdown, unlike in other industry na lahat sila naka-freeze, lahat ng kahit sa transport, mangilan-ngilan lang. Unlike sa BPO, lahat ng company is open.
So sa kabila po ng pandemya, bakit mas pinili ninyong magpatuloy na magtrabaho kahit nandun na yung nakakatakot na panahon which is yung pandemic? Kasi mas pinili ko na magtrabaho nung panahon ng pandemic kasi yung mother ko is kailangan niya ng suporta sa mga gamot niya dahil senior citizen na siya and may sakit siya. And isa pa, hindi ako po pwedeng umuwi ng bahay dahil nga ako ay pumapasok sa office. So nakakatakot na baka ako ay maging carrier ng COVID and mahawa ko yung mother ko. Kung kalusugan ninyo, nung nagtatrabaho kayo noong panahon ng pandemya. Oo, nahawa ko ng COVID noon for 2 weeks. Akong nasa bahay lang, nasa boarding house. So, nakakatakot kasi yun nga, ako lang mag-isa, wala akong kasama. So, sariling sikap yung kailangan kong kumilos kahit may nararamdaman ako kasi walang magluluto para sa akin, walang magpapainom ng gamot. So, kinailangan kong labanan yung sakit na yon para makarecover ako at makabalik sa trabaho after. Noong nag-work from home na po kayo, na yun yung naging setup ng trabaho, bakit pinili mong samahan talaga niya yung iyong magulang? Kasi unang-una, matanda na yung mama ko. So, kailangan niya ng mas dobleng atensyon at hindi kaya ng kapatid ko na siya lang mag-isa mag-aalaga. So, kailangan ng katuwang para mas maalagaan namin, mabantayan yung mama ko. So ano naman po yung mga, ano-ano yung mga kinailangan mong bayaran o pagtuunan ng pansin pagdating sa usapin ng pinansyal? Nagkaroon ka ba ng kahirapan nung inasikaso mo ito o sino naman yung mga naging katulong mo para matugunan? Nung panahon na nagkasakit na si mama ko, naging malaki yung gastos namin sa ospital. So, kinailangan kong manghiram ng pera sa kaibigan ko. Then after nun, kahit paano, naging katuwang ko ang mga kapatid ko sa mga pagbili ng mga gamot, mga kailangan necessities ni mama. So, kahit paano naging magaan yung financial constraint. Ano-ano yung mga naging paraan na ginawa ninyo para makahanap pa kayo ng iba pang pagkakakitaan bukod sa BPO? Reselling ako ng coffee, ng mga delicacies like leche flan, ube, mga baked goods, mga banana bread, and cookies para may extra income bukod sa salary. So, pagkatapos po ng ilang taon, nakabangon na ba mula sa pagkahirap na naranasan o panahon ng pandemya? Kahit paano, may konting ginhawa kahit paano. Pero kasi yung lahat ng savings ko during the pandemic, naubos talaga dahil nga sumabay yung pagkakasakit ng mama ko. But unti-unti, kahit papano, medyo
ngay kahit paano magaan na financially. Malaki man ang impluwensya ng BPO sa Pilipinas, patuloy pa rin nahihirapan ang mga manggagawa dahil sa kakulangan sa pagpapahalaga. Hanggang ngayon, patuloy pa rin nating nararanasan ang hagupit ng sinapit natin noong pandemya. May nakabangon, ngunit paano ang iba na hanggang ngayon ay hindi pa rin nakakarinig ng kahit kaunting pag-asa? Nakabangon man si Dolly mula sa hirap na naranasan nitong mga nakaraang taon dahil sa kanyang mga inipong tawag. Marami pa ring telepono ang kailangang sagutin upang tuluyang maibaba ang mga naiwang problema.